Magandang araw! Welcome muli sa ating channel na kung saan ibinabahagi ko ang aking kaalaman sa batas at kalusugan. Dito lang sa Law and Health in Filipino. Isang tahimik na kalsada sa Werribee, Melbourne, Australia. Isang lugar na karaniwan ay puno ng normal na buhay. Mga batang papasok sa paaralan at mga pamilyang nagsisimula ng araw. Ngunit sa araw na ito, nabasag ang katahimikan. Isang tawag sa emergency services ang pumasok at sa likod ng isang bahay sa Redford Close, isang bangkay ang natagpuan. Si Sarina Gatbonton Tumaliwan, 42 years old, ina ng 4 na anak, at patay sa tama ng saksak. At sa loob lamang ng ilang oras, isang lalaki ang inaresto, ang kanyang asawa. Si Sarina Tumaliwan ay isang ina, isang negosyante, isang babae na lumalaban araw-araw para sa kanyang mga anak. Ayon sa mga kaibigan at kakilala, siya ay masigla, masipag at puno ng pangarap. Nagpapatakbo siya ng maliit na online business habang sabay na inaalagaan ang kanyang 4 na anak. Sa kanyang mga salita sa social media, ang aking mga anak, ang aking kayamanan, aking inspirasyon, aking buhay. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may mas madilim na realidad na unti-unting nabuo. Si Sarina at ang kanyang asawang si Jesse James Tumaliwan ay bahagi ng komunidad ng mga Pilipino sa Australia. Ang kanyang buhay ay nakaugat sa Werribee, isang suburb sa Melbourne, kung saan nila pinalaki ang kanilang 4 na anak. Bagamat hindi eksaktong malinaw ang petsa ng kanilang pagdating sa Australia, malinaw na sila ay bumuo ng panibagong buhay dito bilang isang migranteng pamilya. Ngunit sa kabila ng bagong simula, may mga sugat na hindi nakikita ng publiko. Humiwalay na si Sarina at Jesse, ngunit sa kabila nito, nananatiling may koneksyon at kontrol. May mga ulat na may inilabas na intervention order laban sa asawa ni Sarina, isang legal na hakbang para protektahan siya. Ngunit ayon sa mga dokumento, ito ay umano'y nilabag. Isang babala na hindi pinakinggan, isang tensyon na patuloy na lumalala. Umaga ng March 27, 2025, iniwan ni Sarina ang kanyang mga anak sa paaralan. Pagbalik niya sa bahay, wala siyang ideya na ito na ang huling araw ng kanyang buhay. Ayon sa ulat, pumasok si Jesse Tumaliwan sa bahay gamit ang susi. Mga dahilan umano ay pera, pagtatalo at alitan. Ngunit ang usapan ay mabilis na nauwi sa karahasan. Sa loob ng bahay, sumabog ang gulo at si Sarina tumakbo. Tumakas siya palabas ng bahay, patungo sa likod bahay. Ngunit huli na ang lahat. Sa CCTV footage, maririnig ang kanyang mga sigaw. Ilang sandali lamang, tahimik na ang paligid. Si Jesse Tumaliwan ay inaresto sa mismong lugar ng krimen. Siya rin ang tumawag sa emergency services. Ngunit wala nang magagawa. Si Sarina ay hindi na humihinga. Isang ina na wala sa isang iglap. Isang pamilya na nawasak habang buhay. Ayon sa mga ulat ng korte, may matagal ng alitan sa relasyon. May issue tungkol sa pera. May kasaysayan ng domestic violence. At may umiiral na restraining order. Sa depensa, sinabi ng akusado
na hindi umano niya intensyon na pumatay. Ngunit kinilala niyang may intensyon siyang manakit. Ngunit sa mata ng batas, malinaw ang naging resulta. Isang buhay ang kinuha. Hindi nag-bail si Jesse. Nanatili siya sa kulungan habang nagpapatuloy ang kaso. Ngunit bago pa man ang ganap na paglilitis, siya ay umamin. Guilty sa kasong pagpatay. Walang jury trial. Walang matagal na laban sa korte. Diretsong hatol. Isang mabigat na parusa para sa isang krimeng itinuring na butal at walang depensa. Si Sarina ay walang armas. Wala siyang kalaban-laban. Sinubukan niyang tumakas, ngunit hindi siya nakaligtas. Sa likod ng kasong ito ay 4 na batang nawalan ng ina at isang ama na ngayon ay nasa bilangguan. Ang komunidad ng Werribee ay nagulantang. Ang mga kapitbahay narinig ang sigaw. Ang ilan ay nagsabing sana ay may nagawa sila noon pa. Ngunit huli na ang lahat. Ang pagkamatay ni Sarina ay hindi lamang isang hiwalay na kaso. Ito ay bahagi ng mas malaking problema, ang domestic violence sa Australia. Isang issue na madalas may babala, pero hindi napipigilan. Mga restraining order na nilalabag, mga senyales na hindi napapansin, at mga buhay na nawala ng tahimik. Si Sarina Tumaliwan ay hindi lamang biktima. Siya ay isang ina, isang babae na may pangarap, at isang buhay na hindi na maibabalik. Sa likod ng kasong ito, may isang tanong na nananatili. Ilang babala pa ang kailangang baliwalain bago may kumilos laban sa domestic violence. Ayon sa Crimes Act 1958, Section 3, dito nakasaad ang parusa at sentencing rules. Ang maximum penalty sa pagpatay ay life imprisonment o habang buhay na pagkakakulong, at ang minimum or non-parole period ay hindi fixed para sa murder. Pero karaniwan, ang court ay nagtatakda ng non-parole period or pinakamaagang pwedeng mag-apply ng parole. Sa state ng Victoria sa Australia, ang default guide ay 25 years non-parole para sa murder. Pwedeng mas mababa sa exceptional circumstances or mas mataas, halimbawa sa aggravated cases, multiple victims, at mga kasong involving ang mga police officers. Kapag guilty plea o umamin ang akusado, maaaring mabawasan ang sentensya. Pero hindi nito binabago ang maximum life imprisonment. Sa Victoria, Australia, ang domestic violence mismo ay hindi isang single criminal charge. Hindi umbrella term para sa iba't ibang krimen kagaya ng assault, threats, stalking at homicide na nangyayari sa loob ng family or relationship context. Para naman sa domestic violence, ito ay saklaw ng Family Violence Protection Act 2008 para sa protection orders kagaya ng intervention orders, at Crimes Act 1958 para sa criminal offenses tulad ng assault, stalking, sexual assault, threats to kill, at murder or manslaughter. Ang mga ito ay nagpapatunay na ang murder or manslaughter at domestic violence ay hindi pinapatawad ng batas. Maraming salamat sa pakikinig at magkikita-kita muli tayo sa susunod na video dito lang sa Law and Health in Filipino.